Kung interesado ka o gusto mo na mag-alaga ng tilapia sa concrete pond, dapat mong mapanood ito para mapag-isipan mo kung gagawin mo pa ba o hindi. Kung ang iniisip mo ay magkaroon ng extra income sa pag-aalaga ng tilapia sa concrete pond, baka hindi extra income ang abutin mo. Baka magkaroon ka pa nga ng extra gastos dito. Lilinawin ko lang, hindi ako kumukontra sa mga sistema na umiiral sa pag-aalaga ng tilapia sa concrete pond. Bagkus, nagpapakita lang ako ng mga options o kung ano yung pwede mong sapitin pag ikaw na ang mag-alaga. Lalo na ikaw ay baguhan at gawin mo ang sistema na ipapakita ko sa iyo. Kasi ang sabi ko, wag. Ito ay isang babala para sa iyo. Napakarami sa mga kababayan natin na kapag may napanood sa social media na nag-aalaga ng tilapia sa concrete pond, ay naiengganyo sila na mag-alaga din ng tilapia sa concrete pond. Bakit? Kasi yung mga positive issues lang ang sinasabi sa pag-aalaga sa concrete pond. Hindi nila sinasama yung mga negative issues na na-encounter yung process mismo sa pag-aalaga ng tilapia. Kalimitan ang pinapakita na dyan yung result na napakaraming inaalagaan sa isang concrete pond. Pero the whole process ay hindi ipinapakita dyan na mas intense yung struggle. Kung intensive ang pag-aalaga mo ng tilapia sa concrete pond, ay sigurado rin more intense or more intensive yung mga struggle na pagdadaanan mo para dito. Yung mga nakikita kasi nating mga videos ay promotion yan ng mga products. Promotion yan ng intensive farming. Then, yung mga kaakibat na dyan, yung mga high technologies na ine-endorse. Ngayon, ang ginagawa natin dito, traditional tilapia farming. Kung mag-i-invest ka sa ganito, pinakita ko na sa unang video ko kung magkano ang gagastusin mo sa isang ordinary setup. Nakagastos na ako dito ng 32,000 pesos sa isang ordinary setup pa lang. So kung pupunta tayo doon sa mas high-tech na era, sigurado panis itong 32,000 natin para makapag-put up ng isang 3 diameter concrete pond. Itong tilapia farming dito sa concrete pond, controlled environment, it's a rich man's game. Pupwede ito sa akin, sa mga katulad kong ordinaryong magsasaka, ang gumawa nito para lang magkaroon ng extra na pang-ulam, gano'n. Pero yung sabihin natin na i-commercialize natin yung ganito na hindi kagastos, wag. Di tayo talaga kikita. Ngayon, kung desidido ka na mag-alaga sa isang concrete pond na ganito, wag kang mag-expect ng return. Kasi hindi ka talaga kikita dito sa concrete pond tilapia. Siyempre, sabihin niyo, madami nang sumubok niyan, madami nang gumawa niyan. Of course, nakita na natin, madami ang gumagawa nito. Then, ipinapakita yung mga malalaki na ang alaga nila, malalaki na yung harvest nila. Hindi man ipinapakita sa atin yung konkretong cost and return analysis. Diba? Kaya, naiengganyo tayo kasi nakikita lang natin yung result, pero yung process, hindi natin nakikita. Pasintabi lang, pero meron nga po akong nakita na isang vlogger na nag-harvest sa kanyang concrete pond. Ay nagtataka ako kung bakit ganun yung harvest niya. Bakit yung mga tilapia niya parang may hina at yung iba parang mga patay na nung nag-harvest siya. Eh hindi naman ganun ang nature ng tilapia. Ang tilapia pagka nag-harvest ka, malilikot yan. Hindi yan yung parang patay na siya. So ibig kong sabihin, parang scripted na siya. Para wag lang masabi na nalugi siya o kaya masabi na madami siyang harvest, ay malamang, ewan ko kung saan nagaling yung ibang tilapia niya. At least may pakita lang na meron siyang harvest doon sa kanyang pond. Moment of truth mga paps. Ito, 40-day-old tilapia natin. So, ganito lang ang size. Maliliit. Parang size 14 pa nga lang to. From size 17 after 40 days, siguro mga size 14 pa lang ito. O, maliliit, di ba?
Eto Paps, ang resulta nung sinasabi ko noon pa na wag nating ipilit na mag-alaga ng tilapia sa concrete pond. Yung hito, mas mainam na siyang alagaan natin sa concrete pond kesa sa tilapia. Kasi talagang mabagal lumaki ang tilapia dito sa concrete pond. Nakita nyo naman, ito resulta, 40 days na inaalagaan ko, ganito pa rin sila kalalaki. Oh, fingerlings pa rin, 40 days na yan. Siyempre, ito sabi nyo, yung sistema ko mali. Ang sinasabi ko naman sa inyo, walang sistema na mali. Kundi yung nature ang nakakaalam kung po pwede o hindi. Etong nilagay ko dito na fingerlings, 2,000 pieces. Wala nang natira sa ating mga alaga kundi ito. Ito 120 pieces. Yan lang ang ititira natin dito sa ating concrete pond. Yung ating mga tilapia na kinuha doon sa ating concrete pond ay tatransfer na natin dito sa ating earthen pond. So ito ay from concrete pond to earthen pond. Ang estimated number o yung volume na ilalagay ko dito ay 1,800 pieces. So itong earthen pond ko dito ay meron lang area na 40 square meters. Ibig sabihin, bawat isang metro kwadrado ay ang volume dyan, ang density ay 45 pieces. So per square natin 45 pieces. So ibig sabihin, yung ating sistema dito ay highly intensive. Kasi doon sa conventional type o kaya yung ating ordinary type ay 5 pieces per square meters lang dapat ang nilalagay sa earthen pond. Iyon yung conventional. Pero syempre gusto nating maka-harvest o kaya nandito na nga yung ating mga fingerlings ay wala na tayong magagawa kundi ililipat natin lahat dito. So 1,800 pieces ang ilalagay ko ngayon dito sa 40 square meter earthen pond. Gusto ko lang ulitin na ang traditional earthen pond volume dapat ay 5 pieces per square meters. So napunta na tayo doon sa 45 pieces per square meters ngayon. So ito ay hindi na ito basta traditional type, kundi hindi rin extensive, kundi ito na ay super intensive tilapia farming na ang gagawin natin dito. Although yung process ay traditional pero yung volume ay intensive. So subaybayan natin mga paps kung ano ang kalalabasan ng ating gagawin dito sa ating earthen pond super intensive density. Eto ngayon mga paps, yung ating natira na tilapia, 120. Siya nating ilagay dito sa ating 3 meter diameter concrete pond natin. Lalagay ko muna dito sa drum kasi kailangan nating linisin yung ating fish pond. Kasi nakikita nila na nilulumot daw yung fish pond natin. Oo nga naman, may mga lumot oh. Madulas. Yeah. Meron pa nga bato. Oh, di ba? Oh, ganyan. Ganyan yung fish pan natin. 120 pieces lang ang aalagaan natin dito sa ating 3 diameter concrete pond. Ibig sabihin, 13 pieces per square meter na lang ang density natin. Sa mga nagbabalak na mag-alaga ng tilapia sa concrete pond na ganito, sana makapulot tayo dito ng aral. Dito, nag-try na ako. 2,000 pieces ang nilagay ko na fingerlings dito. So, very intensive yan. Mahigit 200 pieces per square meter ang nilagay ko dito.
So after 40 days, nakita ko na hindi uubra ang intensive farming sa concrete pond. Sana malinaw tayo dito mga paps. Na ang ginawa ko dito ay ordinaryo lang. Ito yung traditional farming. Ang conclusion ko dito ay hindi maaari ang super intensive sa concrete pond dahil overcrowded ito at magiging dahilan ng pagiging bansot. Although, dinagyan ko siya ng ganito para madagdagan yung dissolved oxygen dito sa concrete pad natin, ay hindi pa rin siya umubra. Nakita na natin kanina nung tinanggalan ko ng tubig, doon mababa yung mortality natin. Ang result naman, hindi lumaki o bansot yung ating mga tilapia dito. Ito mga napanood mo sa video kong ito ay hindi po ito kathang isip. Ito ay aktual na karanasan ko sa pag-aalaga ng tilapia dito sa concrete pond. Kaya ang sinasabi ko, wag. Wag na wag mong gagayahin, wag na wag mong gagawin yung sistema na ipinakita ko para hindi maging failure ang pag-aalaga mo ng tilapia dito sa concrete pond. Maghanap ka ng ibang sistema, hindi ang ipinakita kong traditional sistemang pag-aalaga ng tilapia dito sa concrete pond controlled environment. Maraming salamat.